Yan, palakpakan po natin si Jesus. The best pong palakpak para kay Jesus. Happy New Year po! Batiin mo naman ang 7 tao. Sige, tayo po tayo. Bumati ka sa 7 taong hindi mo pa nababate ng Happy New Year. Come on! Lapit! Alis dyan sa iyong pwesto. At lumapit ka sa 7 tao at batiin mo ng Happy New Year! Happy New Year po! Ayan! Happy New Year! Happy New Year! God bless you! Pinagpalang 2025 sa'yo! Okay. Praise God. Sige po. Pag nakapito na, uupo na. Yung iba ay nakakasampu na, lampas na. Upo na po, upo na. Ayan. Meron akong nakita bimate. Happy New Year! May tira pa ga? Talaga namang mananaid pa nga Ayan. Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako ay masaya, kasi andito ka ngayon. Alam mo ba, grabe ang pinagdaanan niyang iyong katabi bago yan nakarating dito ngayon. Kung bakit yan naman pagbagong taon, ang lakas ng gravity. Ang hirap bumangon, talagang ang tindi ng gravity sa kama. Ito pa, yung bago sumalubong ng bagong taon, kasarap ng tulog mo. Bakit ganun ikigumising ng bagong taon pagkatapos noon? Ay, kahirap ng matulog uli. Sabi nung isa, nagtaka pa sa dami ng coffee jelly mong kinain. Okay. 2025 is the year of God's unstoppable move. Sabi ko, year 2025 is the year of God's unstoppable move. Ano po ang meron dito, Pastor? Ito po ang taon na napakatindi ng pagkilos ng Diyos. Pastor, matindi na rin po ang pagkilos ng Diyos ng mga nagdaang taon. Ito ang kaibahan ng gagawin ni Lord ngayong year 2025. Yung mga napigilan na blessing mo noon, hindi na mapipigilan ngayon. Everybody say, unstoppable. Ibig sabihin, may mga blessing or answered prayer ka, supposed to be natanggap mo na, pero na-delay. Napigilan. Pastor, tunay gayon? Yes. In the book of Daniel, yung answered prayer ni Daniel, pinigilan ng mga, sabi po ng Bible, ay principalities of the air. May mga demonyo pong naka-assign to hinder our blessings. At ano nangyari? Through prayer and fasting, nagkaroon po ng spiritual warfare sa himpapawid, naglaban po ang angels at ang mga devil, ang mga demons, at nakuha po ng angels yung answered prayer na i-deliver kay Daniel. So yes, may pumipigil sa pagpapala mo. May ginawa na ang Diyos the moment you ask Him in prayer. Di ba sabi ng Bible, ask anything, at yun ay ipagkakaloob sa iyo? Siyempre, kung kalooban naman ng Diyos ang hinihingi mo. Ay bakit hindi ho naganap? Bakit di ho ibinigay? Kasi may hadlang. And yes, matindi ang ginawa ni Lord year 2024, but 2025, mas matindi ang ipararanas niya kasi nga yung mga pagpapala mong napigilan noon, hindi na mapipigilan ngayon. Yes. Kaya yung last year, para bagang napigilan ng iyong apply abroad, 2025 is the year of God's unstoppable move in your life. Makita mo na lamang ang bilis-bilis ng processing mo. Sabi ko, ang bilis ng processing. Yung para bagang magpapasimula ka na sana ng sarili mong bahay pero napigilan ng kung ano baga,
year 2025, pag nasimulan mo ang bahay mo, tuloy-tuloy na yan hanggang matapos at makumpleto. Woo! Ano man ang napa-stop nung nagdaang taon, hindi na mapipigilan ngayon. Everybody say, unstoppable move of God. Unstoppable move of God. Hindi po ito mapipigilan, unstoppable nga eh. Okay? At ito ang mapapansin ninyo sa unstoppable. Dahil hindi ito mapipigilan, wala kang ibang option kundi ang sabayan. Sabi nga, sumakay ka na lang, huwag ka lang malikot. Bakit? Kasi ang hindi mapipigilan, remember, ay ang kilos ng Diyos. Maaaring mapigilan mo pa yung mga bagay-bagay dito sa mundo eh. Pero ang atin pong sinasabi at pinag-uusapan ngayon ay kilos ng Diyos. At sino makakapigil sa Diyos? Lalo pat in-specify that this is the year wherein ang pagkilos ng Diyos will be unstoppable. So kung hindi mo kayang pigilan, wag mong kokontrahin kasi masasaktan ka lang. Sino ho rito ang nakakita na ng napakabilis na jeep ng biyaheng San Juan? Talaga namang, may nakalagay doon sa mudcar sa likod, I'm not driving fast, I'm just flying low. Tindi. Ano? At ito mapapansin mo, wala pa akong nabalita ang nag-dare na pigilan ang jeep na iyon. Yung katulinan, tasaharang ka sa gitna. Ano ka, Superman? Ano mangyayari pag pinigilan mo ang isang unstoppable na bagay? Masasaktan ka lang. Kaya kung nung year 2024, grabe ka nang nasaktan, ngayong 2025, kung ayaw mong maulitan, huwag mong pipigilan ang kilos ng Diyos, ang gagawin ng Diyos. Sino po yung nagbagong taon na may bebe na? Yeshish! Sino naman yung nagbagong taon wala pa rin bebe? May sasabihin ako sa inyo. 2025 is the year of God's unstoppable move. Kaya yung inihanda ng Diyos na para sa iyo, wala nang makakapigil dyan. Sabi ko, para sa iyo. Ha? Pastor, ay may pumipigil pa po eh. Bakit? May boyfriend po eh, may girlfriend. Ang sabi ko, para sa iyo, hindi para sa may kanya na. Okay? Kaya, humanda ka. Sumakay ka na lang. Kailangan masakyan natin ito. Ang unstoppable move of God ay hindi mo mapipigilan, kaya wala kang ibang option kundi sakyan ito. Sabayan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sakyan. Sa kabila naman, sabi mo, sabayan. Kasi pag hindi ka sumakay, may iwang ka. Everybody say, unstoppable. Unstoppable. Ako excited pero pinipigilan ko pa. Maya-maya dapat i-release ito. Okay? Tayo mo na mag-pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay lumalapit, nagpapasalamat for this wonderful day that you have given to us. January 1, 2025 is the day that you have made. Kaya wala kaming ibang gagawin ngayon kundi ang magpakaligaya sa kabutihan mo. Salamat, Lord, for your faithfulness. Truly, Lord, you are good. You are so good. At naniniwala kami kung paano ka naging mabuti noong year 2024. Pararanasin mo kami ng higit mo pang kabutihan ngayong 2025. Lord, biyayaan niyo po kami masakyan, masabayan ang declaration for this year, the unstoppable move of God. Biyayaan niyo po kaming maunawaan ng lahat ng pag-uusapan today. We entrust and dedicate to you this service. Be blessed, Lord. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung hindi mo mapipigilan, sumakay ka na lang o sumabay ka na lang. Kasi pag hindi ka sumakay, pag hindi ka sumabay, mapapag-iwanan ka.
Hindi para tumigil ito sa iyo. Pwede ka magpaantay di yan. Unstoppable nga. Paano sasabihin mo magpapaantay? Pwede ka pumara para muna. At ako lang hinahanap ko pa ang sarili ko. Ay nako, hanapin mo na. Tagpuin mo na. Sabihin mo sa katabi mo, pag hindi ka sumakay, pag di ka sumabay, maiiwang ka. At ulit-ulitin ko ha, bawal ang para dito. Hindi pwedeng paparahin. Meron po akong kukwento sa inyo. Meron pong naka-duty na HPG. Alam nyo HPG? Highway Patrol Group. Oh, talagang yan eh. Sabi nga ay mahuli ka na ng LTO, wag lang HPG. O baligtad. Baligtad. Parehas laang, basta wag mahuli. Sa madaling salita ay may isang HPG na naka-duty. Doon sa may kalsada, nanghuhuli sila. Grupo. Ngayon ho ay may paparating na motor. Nakamotor. Walang helmet. Dalawa ang angkas. Paray-parehong walang helmet. At nakakalimutang aayos yung tambutso. Ay di binaklas kagabay. Ay di yan tunog. Talaga naman. Ay katulain. Dumaan pa talaga sa checkpoint. Ay di malayo pa'y tanaw na nung mga HPG, pinapara na. Pinapara, sabi mo sa katabi mo, pinapara. Kala nyo kayo tinigilan? Diretso! Talaga. Ay di alam nyo na ang sunod na pangyayari, habol ng patrol. Hanggang inabot na doon sa may Lumel. Baka kaya wala dito ngayon eh, nahuli. Ngayon, nung inabot sa Lumel, napagmura nung pulay, sabi, "Kaya pinapara ka, ba't di ka tumigil?" Galit to galit ay. Sabi noong driver, "Ay, pasensya na ho kayo, hindi ko na ho kayo pwedeng tigilan. Eh di kaya ako'y napara, ba't di ka tumigil?" Sabi ng driver, "Puno na ho." Loading. Ari nung ikinuwento ko kay Bieber, tawan-tawa si Bieber. Kayo yata hindi pa napahuhulawan ng pansit. Sinong may handang pansit? Mahabang buhay. Sheesh. Okay. Anong lesson? Wala lang. Di ba, may lesson ho doon. Ay hindi nga tinigilan eh. At di kayo sabi ng pulis, "Ako'y napara sa iyo." Anong katwiran? Puno na. Ano ang connection nito sa ating pinag-uusapan? Miski pumara ka, hindi ka titigilan. Kaya nag-uumpisa pala ang sumakay ka na dito. Hinahanap ko pa po ang sarili ko. Nag-a-adjust pa po ako. Mag-adjust ka na. Bilisan mo pag-a-adjust. You know why? Kasi kahit anong para mo, di ka titigilan nito. Unstoppable nga eh. Pastor, buo na po ang loob ko. Gusto ko pong sumabay sa unstoppable move of God ngayong 2025. Sino ang gustong sumabay, sumakay, at maranasan ito? Amen. So ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang mga katangian o sino ang mga makakasabay sa unstoppable move of God ngayong 2025? Are you ready? Number 1, ang makakasabay po sa unstoppable move of God ay sila ang may clear na vision. Kamusta gang iyong eyesight? Yang gay 2020 pa. Sino po yung mga 2020 pang eyesight? Ba, yung iba hindi na? Kababata pa nung iba? Kung sino pa yung mga titos and titas, sila ang mga malaking bagay yung salamin, ano? Ayan. Anong ang pangalan? Anong pangalan? Ion Spec. Ayun. No.
Kasi hindi siya basta salamin eh. Nagko-correct siya ng ng vision. Oh, yan ha. This ad is sponsored by di ba? Wala po yan. Okay. Yung iba kasi kaya ayaw na daw ng 2020 ang kanilang vision kasi noon daw mga nagpapapila, ayaw na raw nila makikita 20-20. Gusto nila tig-50 na. Mahirap din naman pag laging ganyan gusto dahil pag 50, anong tawag? 50-50. Hirap din naman pakinggan, kasamang pakinggan 50-50. Anyway, everybody say, may clear na vision. Sabi po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tunay nga naman ay paano kung sasakay at makakaranas ng unstoppable move kung ang tingin mo na may malabo? Kung wala kang malinaw na direksyon ng pupuntahan mo, pumara ka ng jeep, sumakay ka naman, nagbayad ka, sabi nung driver, saan ito? I-1. Ano sagot mo? I-1. Ay, mahirap yan. Dalawa ang patutunguhan mo, it's either pababain ka ng driver o i-charge ka na niya ng yung hanggang dulo na ng trip niya. What is my point? Mahirap makarating sa patutunguhan ang malabo ang kanyang pupuntahan. Kaya, kung sasakay o sasabay ka sa unstoppable move of God, dapat malinaw sa iyo kung anong plano. Dapat malinaw sa iyo kung anong vision ng Diyos na nagsasabing ang kanyang kilos sa taong ito'y hindi mapipigilan. Kikilos, may lakad, may gagawin. Ano ang gagawin? Anong kilos? Anong sasakyan mo? Anong sasabayan mo? 'Di ba? Pastor, gusto ko pong sumama diyan. Pasaan ka? Oo nga. 'Di ba? Malabo. Sino ang makakasabay sa unstoppable move of God? Yung clear sa kanya ang vision. And church, ito po ang vision ng Diyos na nagsasabing ang kilos niya hindi na mapipigilan ngayong 2025. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations. Ang vision po ng Diyos ay ito. Ang makakilala sa Kanya ng totohanan ng lahat at gawin silang disipulo. That is His mission. That is God's vision. At kailangan maging malinaw ito sa church para makasabay ka. Kasi kung iba ang vision mo, sa vision ng gusto mong sabayan, when there are multiple vision, ang tawag doon, division. Kaya mangyayari sa halip na vision, division. Sabi nung isa, aray ambition. Sabi nung isa, aray ambition. Di hiwa-hiwalay, samantalang kung iisa ambition at clear ito sa lahat, magiging unstoppable talaga ang kilos ng Diyos sa kanyang simbahan. Are you there? And once again, what is our vision? Win souls, make disciples. Lahat ng kilos ng mga Kristiyano ay dapat nakapailalim dito. Ako po ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng pinansyal na tulong. That is good. Pero kailangan niyang ginagawa mong yan ay mapasa ilalim dito. Saan? In winning souls and making disciples. Kailangan ang end objective or goal mo, kaya ka tumutulong sa mga nangangailangan ay para sila'y makakilala kay Jesus and soon sila'y maging disipulo ni Jesus. Are you there? Pag iba pa ang vision mo, hindi ka makakasakay dito. Ibang ruta mo eh. Alangan namang ipipilit mo, anong biyahe ho ito? San Juan. Ay, pa Batangas City ho ako? Hatid niyo ho ako sa Batangas City. Aba, ay hindi ho po pwede. Lalabas kami sa ruta namin. At saka malayo ho yun, ibang way ho yun. Hindi. Gusto kong sumabay, gusto kong sumakay. Miski pa ikaw ibiyahing San Juan, gusto ko pumunta sa Batangas City. Ano sasabihin ng driver sa iyo? Ineng, baba na at uminom ka ng gamot. Di ka? Utoy, baba na
At ikaw yata ay nasobrahan ng usok ng paputok. Hindi mo pwedeng ipilit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwedeng ipilit. Kaya make sure malinaw sa iyo ang vision. At ang vision na malinaw ay nilalakaran. Okay? Hindi pwede na ang vision ay lagi na't mananatiling ambisyon. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ambition? Hindi pwedeng manatiling ambisyon. Kung ambition ni Lord is to go, win souls, and make disciples, ang atin palang goal, ang atin palang magiging future dapat, or maging present na in Jesus' name, you'll be a life group leader. Ikaw ay maging isang taong gumagawa ng iyong magiging ambag para marami ang makakilala kay Jesus at sila'y maging disipulo rin kagaya mo. Matagal mo na itong naririnig at alam kong matagal mo na itong alam, pero hindi pwede na ang vision ay manatiling ambisyon. Sino gusto maging life group leader? Huwag mong gugustuhin lang. Lakaran mo. Gawin natin. Pastor, marami po akong plans for year 2025. Plans for my career, plans po sa aking education. Gusto ko magtuloy ng graduate school, etc., etc. sa aking business. Gusto ko mag-expand ng aking business. At syempre, medyo nasa papunta na tayo ng 30s, kaya kailangan na rin akong lumab life. Ganyan. Marami akong mga plans for year 2025. That is good. That is not bad. Magandang nagpaplano. Pero kailangang mapailalim sa plano ng Diyos ang lahat ng plano natin ngayong 2025. Kailangang mapailalim sa vision ni Lord ang lahat ng plans natin ngayong 2025. Uulitin ko, ano ang plano mo ngayong taong ito? Kung gusto mong ang plano mong yan ay makasabay, makaranas ng unstoppable move of God, make sure na yung plano mong yan may kinalaman sa plano ng Diyos. Make sure na yung plano mong yan ay in line sa ipinagagawa ng Diyos. Kasi kung wala sa plano ng Diyos ang plano mong yan, para kang sumakay ng biyaheng San Juan pero pa Batangas City ka. Maiiwan at maiiwan ka. Bakit unstoppable si Jesus sa kanyang ministry dito sa lupa? Have you noticed? Madalas ko nababanggit pero hindi ako magsasawang ulit-ulitin. 3 years lang po ang ministry ni Jesus nung siya'y nasa lupa. He started at the age of 30. He died on the cross at the age of 33. 3 years lang. 3 years pero grabe ang naging impact. And why si Jesus sobrang unstoppable during His time? Bakit? Kasi malinaw po sa Kanya ang Kanyang misyon. Ang tao palang nagpapatigil-tigil at nagpapatumpik-tumpik, hindi malinaw sa Kanya ang Kanyang misyon. 'Di ba? Kaya kahit nga po doon sa mga sining na panood natin kay Tom Cruise, mission impossible, pero nagiging possible pa rin kasi malinaw sa Kanya ang Kanyang mission. Unstoppable si Jesus kasi malinaw sa Kanya ang Kanyang mission. And what is His mission? Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Malinaw sa Kanya yan. Sabi ni Jesus, ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ang mga wala sa Diyos, ang mga malayo sa Diyos. Yan ang mission ko. Kaya kahit paghihirap sa cross, hindi siya na kayang pigilan. Bakit? Malinaw sa Kanya ang Kanyang mission. If you want to experience the unstoppable move of God, dapat malinaw sa iyo ang mission mo. What is your mission? What is our vision? Go, win souls, make disciples. Malinaw sa Kanya ang Kanyang misyon. At si Jesus po ay fully convinced dito. And that made Him unstoppable. Have you heard the verse that says, "For God, nothing is impossible"? Sa Diyos ay walang imposible.
So kung sa Diyos walang imposible, lahat pwede niyang gawin at di siya mapipigilang gawin ng anumang maibigan niya. Therefore, our God is an unstoppable God. Kung si Jesus po, nung naririto siya sa lupa, ay malinaw sa kanya ang kanyang misyon, sa mga disciples po, hindi agad. Kaya nauunawaan ko po ang bawat isa kung maaaring medyo matagal-tagal ka nang lumalakad sa iyong relasyon sa Diyos, pero hindi pa rin malinaw sa iyong misyon mo. Kasi kahit nga yung mga disipulo ni Jesus, literal na lumakad kasama si Jesus, pero hindi rin agad naging malinaw sa kanila ang misyon nila. Okay? Nung una, hindi pa malinaw sa mga disciples ang kanilang misyon. May pangyayari po sa Bible na kung saan ang dami-dami pong umattend ng service. Si Jesus nagtuturo, ang daming umattend. Kaya lamang, inabot na po sila ng gabi. Dumidilim na. At ang concern ng mga disipulo, pauwiin na ho. Wala tayong ipapakain sa mga iyan. I know you're familiar with the story, but let me read it to you in Matthew chapter 14, beginning verse 15. Sabi po riyan, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Sabi niyang mga disciples kay Jesus, "Panginoon, malayo po ito, liblib po ang lugar na ito, at dumidilim na. Pauwiin niyo na po ang mga tao, wala po tayong bibilhan ng pagkain para sa mga iyan." And in verse 16, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Sabi ni Jesus, hindi nila kailangang umuwi o pumunta kung saan man. Bigyan niyo sila ng makakain. Verse 17, "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish." They answered, sabi ng mga disipulo, "Ang meron lang po tayo, Panginoon, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda." At ano sabi ni Jesus? "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Pinamigay yung tinapay at isda sa lahat ng tao. They all ate and were satisfied. Lahat daw po'y nakakain at lahat ay nabusog. Hindi sila yung nakakain lamang at nalasahan, di ba? Sila daw ay nakakain lahat at mga nabusog. At sa pagpapatuloy, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. At nakaipon pa raw po ng 12 basket na punong-puno ng mga natira. Mula sa 5 tinapay at 2 isda, nakapuno pa raw ng 12 basket na tira. In short, pinarami po ng Panginoong Jesus ang tinapay at ang isda. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Sabi po ng Bible, ang pinakain daw po nung oras na iyon ay 5,000 lalaki. Sa 5,000, hindi pa po kasama ang mga babae at ang mga bata. Grabe. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, partner, pinarami ng Diyos ang tinapay at ang isda. Anong gusto kong makita ninyo riyan? Kay Jesus, clear ang kanyang misyon. Kaya siya'y unstoppable. Tuloy ang service. Sabi ng mga disciples, "Lord, pauwiin nyo na ho, wala tayong papakain sa mga yan." Anong sabi ni Lord? Tuloy ang service. Pakainin sila, walang pauwiin. Sabihin mo nga, unstoppable si Jesus. Bakit? Malinaw ang kanyang misyon. Sino ang mga nag-aalangan? Sino ang mga nangangamba? Ang mga disciples na nung time na yun hindi pa malinaw sa kanila ang kanilang misyon. Anong gusto ko makita ninyo dito? Our vision is to do the Great Commission. At hindi mangonsumisyon tungkol sa provision. Yan ang ating goal. Yan ang ating role. Ang gawin ang ipinagagawa ng Diyos at ang hindi ang problema para sa provision. Sino ang provider? Si Lord o ikaw? Lord. Uulitin ko. Sino ang provider? Si Lord o ikaw? Lord. Ay bakit mo kinukuha ang role ng provider? Bakit ka nangungonsumisyon sa provision? Hindi naman ikaw ang provider.
Our role is to do the Great Commission. Alam niyo po yung gawain natin sa Bigain First. Ito po ang lagi namin pinag-uusapan noong ating coordinator doon. Huwag po kayong mag-alala sa pagkain. Si Lord ang magpo-provide. At tuloy ang gawain doon. For God's glory. Natutuwa po ako kasi hindi natapos ang 2024 na yung mga kalugar po doon ng coordinator natin sa Bigain First ay hindi maboborn again. Kinahabagan sila ng Diyos at sila ay nakakilala ng totohanan kay Lord. Kaya kung kasasayaho ng mga bata, may relationship sila kay Lord. Pwede silang mag-post sa FB na nagbagong taon na may relationship kay Lord. Di ba? Praise God. At yun ay naging posible kasi may mga taong malinaw sa kanila ang kanilang misyon. And that is the Great Commission. At sa biyaya at kapurihan ng Diyos ay hindi nangungonsumisyon sa provision. Sino ang provider? Ikaw o si Lord? Huwag mong agawin ang role ng provider. Ang gawin mo ay ang pinagagawa sa iyo. That's the Great Commission. Kaya our vision is to do the Great Commission, hindi mangonsumisyon tungkol sa provision. Ang mga disciples kaya aligaga, hindi malinaw sa kanila ang kanilang misyon. Si Jesus, malinaw sa kanya, kaya diretso lang, unstoppable siya. Ano pa? Yung iba, hindi rin malinaw sa kanila ang kanilang misyon, na ang misyon pala nila ay Great Commission. Kaya ang laging hanap kung saan makaka-komisyon. Pagkakakitaan, hanap buhay. They are doing their best. There's no issue in doing and giving your best. Okay? Don't get me wrong. Ang ibig ko sabihin, marami binabraso ang provision, nagmamans effort. Samantalang ang kalooban ng Diyos sa atin, unahin mo ako at ang aking kaharian at yung mga pangangailangan mo, ako magdaragdag. Alam mo ba na originally, ang will talaga ng Lord sa iyo, gawin mo lamang ang kalooban ng kaharian ng Diyos at ang provision siya ng bahala. Marami kasi hindi pa rin masakyan ito Nakakatakot nga naman Ibig sabihin, uunahin ko yung kay Lord, tapos si Lord ang bahala sa akin. Oo. Hindi ka pwedeng pagpalain muna ako ni Lord at pag ako'y blessed na, isa ka ako gawin ang pinagagawa niya. Hindi faith ang tawag diyan, kapatid. Kasi ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pagkita mo na, at saka ang sunod pang issue diyan ay, tunay talaga. Pag na-bless ka, maglilingkod ka na. And dami kong kilala gayon ang prayer. Sinagot naman ni Lord. Nasaan na? Wala na. Na kay Lord na, hindi ko alam. Di ba? Ayaan nyo, pastor, pag-pray nyo po ako, magkatrabaho lang po ako, talaga namang ibibigay ko ang aking buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pinag-pray, nagkatrabaho, nasaan na? Nasa trabaho. Nakakatakot kasi di mo pakita. Di ba? Pero doon nga magkakasubukan, if you really believe and trust God. Naniniwala at nananampalataya ka bang pag inuna mo ang kanyang kaharian, naniniwala at nananampalataya ka bang siyang magdaragdag ng iyong pangangailangan? Our vision is to do the Great Commission. Yung iba kasi ang hanap lagi ay kung saan makaka-komisyon. Sabihin mo nga, Great Commission. Yung iba ay ang hanap ay Great Commission At alam niyo po, sa disciples po ni Jesus, merong isang ganyan. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay ang isang pangyayari sa Bible na kung saan si Jesus ay bumisita sa isang bayan at nabalitaan po ng isang babae na naroroon siya sa isang bahay. Kaya't sumugod po ang babaeng iyon, dala-dala ang kanyang mamahaling pabango. Ibinuhos po yun sa paanan ni Jesus. At nilinis niya ng kanyang buhok ang paa ni Jesus.
At ito na po ang mga sumunod na pangyayari. Basahin natin in John chapter 12 verse 3. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahira ng paa ni Jesus at pinunasan ng mga paa nito ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Verse 4, makikilala nyo na kung sino sinasabi kong disipulo. Subalit si Judas Iscariote, yan na, sabihin mo nga sa katabi mo, ang mahilig sa komisyon ay si Judas Iscariote. Oh, babasahin ko ha. Subalit si Judas Iscariote, may napapansin ako pag sinasabi ko yung pangalan, gayon eh. Gre-react eh. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya ay nagsabi, sa rami-rami ng disipulo, siya lamang ang nakapansin ng ano daw, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ipinigay sa mga dukha? Kabait. Talaga naman ng concern eh. Bakit daw inaksaya yung pabango at ibinuho sa paa ni Jesus? Bakit daw hindi pinira na lamang at ibinigay daw sa mga dukha? Kaganda naman nga eh ng nasa puso. Kaya nga lamang, minsan, ang lumalabas ang nguso, ay iba naman ang nasa puso. Tingnan natin. Ngunit ito'y sinabi niya, verse 6. Ngunit ito'y sinabi niya hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya isang magnanakaw. At palibhasa'y nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Si Judas po kasi ay treasurer. Don't get me wrong, hindi lahat ng treasurer Judas. Nililinaw ko lang. Baka iba agad ang tingin mo doon sa treasurer nyo sa kooperatiba ng barangay, ha? Hindi yun gayon. Nagkataon lamang na sa dami-rami na magiging treasurer, si Judas pa. At ano raw ang ginagawa ni Judas sa kaban? Ninanakawan. Sabihin mo nga, hindi malinaw kay Judas ang misyon. Ngayon naman sabihin mo, hindi naunawaan ni Judas ang Great Commission. Kaya anong ginagawa ni Judas? Hindi yun, nangungumisyon. Aba, ay koleksyon ng simbahan. Nangungumisyon si Judas. Actually, hindi naman nangungumisyon, ninanakaw talaga. Bakit siya gayon? Nag-aalala siya, hindi niya naunawaan na kapag inuna niya ang kaharian ng Diyos, ang Diyos na magdaragdag ng lahat ng kanyang pangangailangan. Tandaan natin, church, sagot ni Lord ang provision, basta lakaran mo ang Great Commission. Ano sabi ko? Sagot ni Lord ang provision, basta lakaran mo ang Great Commission. Ibig sabihin, pastor, pag nag-invite ako ng marami sa church, si Lord na ang bahala sa akin. Sa totoo lamang, nung hindi ka nag-i-invite, si Lord ka rin bahala sa iyo. Sagot kayo. Di guys, sadya naman si Lord na sagot eh. Ano mararanasan kong kaibahan, pastor, pag ako'y gumawa ng ipinagagawa ng Diyos? Ay mas higit na pagsama, mas higit na pabor, mas higit na probisyon. Kita ko yung mga life group leaders, noong nag-Christmas party ang youth staff, abay nagpapila eh. Yung mga youth leaders, yung Kambal, at saka si JK, sayang, nalaman ko kagad, di ako'y nakapila rin sana. Ay nagpapila eh. Yun yung mga bago laang nagka-work nung patapos na ng 2024. Ay mga nagpapila. God-bless. Isa ho ang aking napansin sa kanila, they're doing what God wants them to do. Ginagawa po nila yung pinagagawa ng Diyos, and that is the Great Commission. They go, they win souls, they make disciples. Ay God-bless ng mga bata. Kakatuwa. Ay naging pagpapala sa marami, kita ko itigiilan ng ibinibigay, at saka malulutong. Doon ako daig na daig eh. Ang aking pinamigay malalambot eh. Meron ako napansin ng Pasko, ayaw kuhanin eh. Hindi ko na lang masabi, choosy pa ha.
Dahil ikinonvince ko ang sarili ko na yung 20 malutong at yung 20 malambot, pareho lang din mabibili. Kinonvince ko ang sarili ko. Nung nakita kong nagpapila yung mga life group leaders doon sa youth, sabi ko ba, iba pa rin nga malutong. Dahil yung malutong, amoy bangko. Yung malambot, amoy isdaan. Paghahandaan ko yan sa susunod. Talagang paghahandaan ko yan. Ako'y na-challenge eh. But this is my point. Bakit ganun silang ka-bless? Ikababata pa. Nakakapagbigay na, nakakapag-bless na ng madami. Sa lang nakita ko, they are doing the Great Commission. Kaya nga, grabe, humanda ka. Year 2025, hindi mapipigilan ang provision ni Lord. Kaya sumakay ka rito. Lakaran mo. Know the vision of the church. Know the vision of God to this church. Okay. Sino rito ang nagsasabing, ramdam na ramdam mo na sinamahan ka ni Lord noong buong 2024? Sige nga, pasalamatan mo si Lord at palakpakan mo siya. Ramdam na ramdam natin paano tayo sinamahan ni Lord buong 2024. Sino po rito yung nagsasabing minsan sa buong 2024 naramdaman mong iniwan ka ni Lord sa ere? Sino naman ang nagsasabing buong 2024 ni minsan hindi mo naramdamang iniwan ka ni Lord? Ako po'y naniniwala that you yourselves are also fully convinced na sinamahan ka ni Lord buong 2024. Tama? Ngayon ito ang gusto ng Diyos na malaman at marinig natin ngayon. Sinamahan tayo ni Jesus buong 2024. Siya naman ang samahan natin sa kanyang misyon ngayong 2025. Pwede ba? Pwede ba? Samahan naman natin ni si Jesus. Pwede namang tayo na may lagi na niya sinasamahan ng mga nagdaan sa ating layunin, sa ating mission. It's about time that this year, 2025, tayo naman ang sumama sa mission ni Jesus. Tayo naman ang sumama sa kanyang layunin. Are you there? At maniwala ka, pagka sinasamahan mo ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon, ikaw din mismo magiging unstoppable. Talaga, Pastor? Yes. Basahin mo, Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ni Pablo, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristong nagpapalakas sa akin. Kung magagawa ng sino man ang lahat, hindi siya mapipigilan. Kung kaya niyang gawin lahat, ibig sabihin, unstoppable siya. Kapatid, you can also be unstoppable this year, 2025. But it will only be possible if Christ is with you. Kung sinasamahan ka ni Jesus, at ang sinasamahan ni Jesus ay ang sumasama sa Kanya. Sabi nga ni Jesus, di ba? Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Kaya, samahan mo si Jesus. Kung dati-rate ang prayer mo, Lord, samahan niyo po ako. Ngayon, ang prayer mo na ganito, Lord, pasamahin niyo po ako sa inyo. Pastor, ano ibig sabihin? Mamamatay na ata yan. Hindi naman gayon, mamatay na agad eh. Ibig lang sabihin, Lord, subok na kita, sinasamahan mo ako lagi, biyayaan mo ako na ngayon naman, ikaw ang samahan ko sa layunin mo. Biyayaan mo ako na kung dati, puro plano ko lamang ang ginagawa at wino-workout ko. Ngayon, biyayaan niyo po ako naman ang sumama sa plano mo. Ako naman ang sumama at mag-adjust sa layunin mo. And once again, sino ang mga makakasabay sa unstoppable move of God ngayong 2025, sila na may malinaw na vision.
Amen. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, sino pa po ang mga makakasabay sa unstoppable move of God ngayong 2025? Sila na may healthy emotion. Mapapansin nyo, puro Sean ho ang dulo niyan para madaling tandaan. May clear na vision at ngayon naman, may healthy emotion. Gusto ko pong maintindihan nating lahat, church, na ang isang taong merong unhealthy emotion, ang mararanasan niyan at ang kilos niyan, slow motion. Ano ibig sabihin? Ang taong emosyonal, bumabagal. Yung hataw na hataw kasi pinagagawa ni Lord, tapos bigla kang nagkatampo. Nako, babagal ka kapatid, hindi mo itutuloy ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ala, ako'y nalungkot, ako'y malungkot. Hoy, lakad ikaw, gawin mo yung dati mong ginagawa. Hindi, wag muna ngayon, pas muna. Sabihin mo, sayang. Ano nangyari? Hindi ka naging unstoppable, kapatid. Bumabagal ka. Sabihin mo nga, huwag magpadala sa emosyon. O kaya naman nagalit. Mainit ang ulo. Huy, i-invite mo yung si ano. Yan! Isa pa yan! Ay lang invite na ako riyan. Ayaw naman sumama. Diwad! Sayang, baka pang isang last na invite na lang sasama na. Ha? Sa tingin nyo, sasama pa yon? Kaya mainit ng ulo eh. 100 times ko na yung in-invite. Malay mo. Paborito yung 101 Dalmatian. Sa pa 101, sasama na. Ay magpadala ka sa emosyon. Sayang. Unhealthy emotion, magiging slow motion. Maganda po yung emosyon. Yan po'y galing sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay pag hindi healthy. Pag sobra. Sabihin mo nga, sobra. Sobrang malulungkutin, sobrang matatampuhin, sobrang magagalitin, bilis na bilis magalit, may mutya sa gigil. Pwede ba? Isuka mo na yan. Dapat isinama mo na sa mga nagputukang kwitis yan nung bagong taon. Come on! Ano pa? Lahat ng sobrang emosyon masama. Alam nyo, kahit yung sobrang pag-ibig will slow you down. Yung dati-rati nakakasama mo sa mga outreach, biglang nawala. Nasa na? Bebe time. Bebe time ka dyan. Diba? Puro lumablife na lumablife si Ining, lumablife na lumablife si Utoy. Bumagal. At ako hindi nang ano lang dito, hindi lang ako nang lang dito. Marami na akong nakausap, aminado sila nung sila'y lumablife, bumagal. Pero nung naunawaan nila na ang misyon nila hindi lang lumablife, ang misyon nila to do the Great Commission, bumilis uli. Kaya kapag emosyonal at pabagal-bagal, hindi makakasabay sa unstoppable move. So, ano kailangan gawin? January 1 pa lamang, magpatawad na. Parang kakaunti ang umamen. January 1 ka ako, magpatawad ka na. Yung mga may galit pa riyan, aba, 2025 na, bati-bati na. Babagal ka. At pag bumagal ka, hindi ka makakasabay. Sayang. Pastor, para muna. Wala nga pwedeng, hindi nga pwedeng para. Na ano pa, time heals. Yes, time heals. At pag nakikita ko, huy, para bagang kinukut-kut na naman ng langib. Pag naiisip na aalala ko siya, parang kinukut-kut na naman yung sugat na, dugo na naman. Alam niyo po, pag mga doktor ang makakausap ninyo, bleeding is not bad. Kasi kapag dumudugo daw, yan daw ang simula ng healing. Bleeding is the start point of healing. Kasi pag di mo pinadugo, hindi yan magba-blood clot.
Hindi yan matutuyo, hindi yan maghihilom. Kaya tuwing ikaw ay may kagalit na hanggang ngayon di mo pa napapatawad, nakikita mo na, aalala mo yung nagagalit ka, magpasalamat ka kay Lord dahil kinukutkot ang sugat para maghilom. Para maghilom. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pinapatawad na kita. At sa kabila naman sabihin mo, patawarin mo na ako. Thank you, Lord. Ako ay naniniwala, hindi po aksidenteng ito yung napapag-usapan natin. Bakit? Lahat ng may excess baggage, iwan. Hindi ka makakasakay ng eroplano, over baggage ka. Iwan. Magbabayad ho, ay magastos. Okay. Bago po dumami ang tinapay at isda, may isa pong pangyayaring naganap. Ano yon? Everybody say John the Baptist. Si John the Baptist po ay isang propetang nauna kay Jesus Magkasunod sila, actually sila po'y magpinsan. Anak po ni Elizabeth. Si John the Baptist. At kung si Jesus po kung magturo ay very gracious, si John the Baptist po garning magturo, magsisi ka, dadating ng kaharian ng Diyos. Straight to the point siya. And that time po, ang namumuno po sa Jerusalem, under the dominion po ng Rome, ay si Herod Antipas. At si Herod Antipas po, ay may kinakasama. Ang pangalan po ng babae si Herodias. At si Herodias po ay asawa ng kapatid ni Herod. Anong tawag doon? Hipag. Hipag nga. Bilas. Asawa ng kapatid na lalaki. In-law. Yun na yun. Sa madaling salita ay sister-in-law niya yung kinakasama niya. Sabi mo nga sa katabi mo, malala. Okay. At dahil sila ay namumuno, kailangan sila ay mamuno ng may kaayusan sa buhay, hindi pwedeng gaya ng mga setup. At talagang kahit di namumuno, hindi pwedeng gaya ng setup. Kinukorek sila lagi ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, umayos ka. Ikaw ay leader ka pa naman. Ginagayon sa publiko, si Herod. Umayos ka. Kanda leader ka pa naman. Ang inaasawa mo, yung asawa ng kapatid mo. Umayos ka. At ano ang nangyari? Dahil ho sa gayon, si Herod at si Herodias, parehong galit na galit kay John the Baptist. Hindi lang nila may papatay dahil magkakagulo ang tao dahil si John the Baptist ay propeta. Ngayon po, si King Herod po ay nag-birthday. Sabihin mo nga, nag-birthday yan daw. At nung nag-birthday po si King Herod, di may mga bisita siya. Politiko di may mga politiko ring mga bisita, mga matataas na tao, mga 5-footer, 7-footer. Matataas na tao. Ayan. Ngayon po, kinausap ni Herodias ang kanyang anak na babae. Sabi ni Herodias, Ineng, hindi kayo magaling ka sumayaw. Upo mamay, bakit po? Paglasing na ang tito mo, sayawan mong maganda sayaw. Ano pong sasayawin ko? Patsi. Bahala ka na. At sige. Tapos po, ano pong plano, mamay? Ganito ang gagawin mo. Mayabang yan tito mo, lalo paglasing. Pagka sinabi sa iyong nagandahan siya sa sayaw mo at mag-request ka ng kahit ano, ito ang requestin mo. Ang ulo ni Juan Bautista sa plato. Ito na.
Nung pansin nilang mapula na ang hasang ni Herod, sabi ni Herodias, "Ineng, sayaw na." At di sumayaw na. Sumayaw na, ice cream yummy, ice cream good. Ice cream, paano ba sayaw na? Hindi ko na maalala. O, ito na. Sabi ni Herod, "Napakaganda ng sayaw mo, Ineng. Hilingin mo ang kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo." Sabi ngayon nung batang babae, nung dalagita, "Hinihiling po naming mag-ina ang ulo ni Juan Bautista nakapatong sa plataw." Kung napalunok ng laway si Herod. Hindi ko nga mapatay-patay yun. Kahit ako'y galit na galit doon, pinakhuli ko lang at pinakulong ko, pero hindi ko mapatay. Ay kaya lamang nakamulaga yung mga bisita. Ay naroon si bukal, naroon si congressman. Ang iyong salita, kailangan kay may palabra di honor. Sige. Dalhin dito ang ulo ni Juan Bautista, nakapatong sa plataw. Kaya kinuha po ng mga sundalo si Juan Bautista sa kulungan at pinugutan ng ulo. Kinuha yung kanyang ulo, inilagay sa plato at iniabot kay Herod. Iniabot naman ni Herod sa dalagitang anak ni Herodias. Sabihin mo nga, malala. Basahin natin, baka sabihin naman ninyo gawa-gawa lang ang kwento. Matthew 14:9. The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted, and had John beheaded in the prison. Verse 11. His head was brought in on a platter and given to the girl who carried it to her mother. Verse 12. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Ang nangyari po, ibinalita ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus. Next verse. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Nung narinig daw ni Jesus ang nangyari sa kanyang pinsan, ang nangyari kay Juan Bautista, siya'y nagluksa. Sabihin mo nga, nalungkot. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Pero sinundan pa rin siya, sa kanyang pagluluksay, sinundan pa rin siya ng napakadaming tao. Verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Sa kabila ng pagluluksa ni Jesus, nung nakita daw niyang maraming taong sumusunod sa kanya, siya'y nahabag pa rin sa mga tao at pinagaling nila siya sa kanilang sakit. At here comes verse 15. At nung maggagabi na, sinabi ng mga disipulo, Panginoon, wala po tayong ipapakain sa mga iyan. You know the story. At pinarami ng Panginoong Jesus ang tinapay at ang isda. Anong gusto kong makita ninyo riyan? Si Jesus ay nagluluksa. Pero dahil unstoppable si Jesus, si Jesus ay nagluluksa, pero di siya napigilan na magpadami ng tinapay at isda. Alam ko, nilagay ko yan dyan Again, si Jesus ay nagluluksa, pero di siya napigilan na magpadami ng tinapay at isda. Everybody say, unstoppable move of God. Si Jesus po ay unstoppable. Uungat siya'y emosyonal that time. Uungat siya'y malungkot. Uungat siya'y nagluluksa. Pero sa kabila ng kanyang pagluluksa, hindi siya napigilang magpadami ng tinapay at isda. Bakit naging possible at naging able si Jesus doon na gawin iyon? Hindi siya napigilan ng kanyang emosyon kasi meron siyang healthy emotion. Meron siyang emotion under control. Hindi yung pagka nagka-problema at nalungkot, nawawala, natigil, hindi nagpapatuloy. Sayang, hindi ka nagiging unstoppable ng ganyang, kapatid. Emotion is good. But I want you to know that emotion under control is not just good, it's profitable. Kaya nga sabi ng Proverbs, di ko na nilagay diyan,
ay mas maigi pa raw yung taong kayang kumontrol ng kanyang emosyon kaysa sa taong kumukontrol ng isang syudad. Profitable po, may pakinabang ang makontrol ng emosyon mo. Kaya ang prayer ko ngayong year 2025, isama mo na sa New Year's resolution mo ang hindi na ako magiging magagalitin. Year 2025, hindi na ako magiging matampuhin. Year 2025, hindi na ako magiging sobrang sensitive. Year 2025, oo nga at lalablay pa rin, pero hindi naman puro bebe time. Aba, please don't get me wrong, I have nothing against your love life. Sige, sabi naman ni Jesus, di ka kayo maging in love. Pero, wag naman puro gayong. Okay. Lastly, number 3, and I will end up with this. Sabi nga sa inyo, puro mission ito, sino ang mga makakasabay sa unstoppable move of God? Ano nga ulit number 1? May clear na vision. Number 2, may healthy emotion. And lastly, number 3, may compassion. Matthew 9:36. When Jesus saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Pero bago ako magpatuloy dito, gusto ko rin makita muna ninyo. Diga doon po sa ating kwento kanina ng pagpaparami ng tinapay at isda. Nalulungkot at nagluluksa si Jesus. Pero, nung nakita niya raw yung maraming tao, ano ang sabi ng verse? Siya raw ay nagkaroon ng compassion sa mga iyon. Hindi lamang po dahil malinaw ang mission ni Jesus, kaya siya unstoppable. Hindi lang dahil may healthy emotion si Jesus, kaya siya unstoppable. Meron din po siyang compassion. Siya'y may habag. Siya'y nahahabag. Pansinin niyo ang taong walang habag, hindi yan kikilos. Isa sa nagpapakilo sa iyo kahit inconvenient ay dahil naaawa ka. May habag sa iyo. And that made Jesus unstoppable. Okay. Let me read it to you once again in Matthew 9:36. Pwede ka tulungan niyo po ako magbasa? Basahin nga natin, 1, 2, 3, basa. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nung nakita daw po ni Jesus ang crowd, siya daw ay nagkaroon ng habag sa mga tao. Bakit? Ang tingin daw kasi niya ay parang mga tubang walang pastol, na hindi lang basta walang pastol sinaktan. Walang kalaban-laban. Dahil wala ngang nangunguna, walang nag-aalaga. Nung nakita po ni Jesus ang mga tao, siya ay nahabag sa kanila. At alam niyo po kung ano ang susunod na verse dito? In Matthew 9:36, magugulat kayo na dito pala nagsimula iyon. Basahin natin ang next verse in Matthew chapter 9 verse 37. Then he said to his disciples, basa, the harvest is plentiful, but the workers are few. Verse 38, ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into his harvest field. Diyan pala galing yun. Bago nabigkas ni Jesus yung hinug na ang anihin pero kakaunti pa ang mga manggagawa. Hilingin ninyo sa Diyos ng ani na magpadala siya ng mga karagdagang manggagawang makakatulong sa pag-ani. Bakit biglang nabanggit ni Jesus yon? At saan nga uli nanggaling yon? Nanggaling siya doon sa he had compassion on the people. Pwedeng ito ang kunin nating lesson doon sa verse 37, the harvest is plentiful but the workers are few.
Bakit ang dami-dami na nga naman ang aanihin, o sa madaling salita yung mga taong willing namang pumunta at lumapit kay Lord, pero ba't kakaunti ang nagla-life group? Ba't kakaunti ang nag-outreach? Ba't kakaunti ang naglilingkod? Bakit? Kasi madami ang iha-harvest, pero kakaunti ang may compassion. Ang dami-daming taong nangangailangan na maligtas. Ang dami-daming tao ang kailangan ng Jesus. Pero, at sabi ni Jesus, ang daming tao na nangangailangan makakilala sa akin. Pero, ang onti-onti nung mga willing na mag-outreach, willing na mag-life group. Bakit? Bakit? At ito na ang sagot from the naunang verse. Kulang sa compassion. Hindi sila compassionate. Hindi nahahabag. Maaaring namanhid na dahil sa laging pag-iisip kung paano iti-take care ang sarili. Self ang kalaban dito, mga kapatid. Hindi na naiisip o nagkakapanahong mahabag sa iba dahil sa sarili pa lamang habag na habag ng lagi. Paano ako? Kawawa naman ako. Alagaan ko sarili ko. Kaya kailangan magtrabaho at magnegosyo ako para meron para sa ako. Para sa akin. Para hindi ako maging kawawa. Para hindi ako ma-out of place. Para hindi ako maiwan sa uso. Ako. Paano naman yung iba? Kaya sabi ni Jesus, ang daming anihin, pero kakaunti ang willing tumulong sa atin. Bakit? Wala silang compassion. Kaya hindi makakasabay sa unstoppable move of God ang mga Kristiyanong wala o kulang sa compassion. Kulang sa habag. Ito ha, bakit ka magpapakahirap puntahan yung mga taga-malayo? Yakagin sila lagi palapit kay Jesus o papunta ng church. Kasi nahahabag ka sa kanila. Kasi nahahabag ka sa kanila dahil alam mong pag hindi sila nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos at natapos ang buhay nila dito sa lupa, sila'y pupunta sa hell. Sila'y pupuntang impyerno. Sila'y mapapahamak doon. Yun ang motivation ng mga taong nagpapakahirap mailapit ang maraming tao kay Jesus dahil naaawa sila, nahahabag sila sa taong mapapahamak sa impyerno. At hindi mo yun gagawin, kapatid, kung wala kang habag. Hindi mo yung gagawin kung hindi ka naaawa. Sabi ni Pastora, mahal, anong i-share mo sa January 1? Sabi ko, vision casting tayo para ayos ang lakad natin. Mga kapatid, this is a wake-up call. Masakit sa tenga, pero ito ang totoo. Hanggat di mo ginagawa ang Great Commission, isa lamang ang dahilan, kulang ka sa compassion. Di ka nahahabag. Di ka naaawa, ewan ko, natatakpan na ng mga sariling concerns. Kaya hindi mo makita ang katotohanan. People are really lost without Christ. People are going to hell without Christ. Pupunta sila sa impyerno pag wala sila kay Kristo. At pag laging yan ang idinidikdik mo, pag laging yan ang inaalala mo, mahahabag ka sa tao. Maaawa ka sa tao, kaya mapapansin mo, bakit ito? Nire-reject na, unstoppable pa rin sa pag-i-invite, unstoppable pa rin sa pag-share. You know why? Punong-puno kasi siya ng compassion. Naaawa siya doon sa mga bata, nalalaking walang relasyon kay Jesus, kaya kung ano-ano nangyayari sa buhay. Naaawa siya doon sa mga kabataan na napapabarkada sa labas, kaya kung ano-anong ginagawa sa buhay, hindi nila nauunawaan. Ang ganda-ganda sana ng future nila dahil ang ganda ng plano ng Diyos sa kanila. Open your eyes. Ang makakakita lamang ng harvest ay yung nakatingin sa harvest.
Yung nakatingin sa mga taong nangangailangan ng Jesus. Pero pag lagi ka nakatingin sa sarili mo, hindi mo sila makikita. Ito ang isang pinagpapasalamat ko kay Lord na kahit patapos na ang 2024, biniyayaan niya pa tayo na makapag-outreach sa mga barabarangay. Alam niyo kung ano yung pinagpapasalamat ko kay Lord? Ito po ang pinagpapasalamat ko kay Lord. Nabuksan ang mata ko. Nakita ko kung gaano kalaki ang need na maipakilala natin si Jesus sa madami. Alam nyo bang meron kaming isang nakakasama sa outreach na ang batang yun pala ay molested ng kanyang ama? And there were times na siya ayaw nang mag-church kasi feeling niya ang dumi-dumi niya. Then tell me, hindi ka pa ba mahahabag? Hindi ka pa ba magtsatsaga na ilapit si Kristo sa kanila? Eventually, makilala rin nung tatay si Jesus. Baka magbabait, baka magbabago. Who knows? Hindi ka pa ba magtsatsaga? At marami pang ganyang kwento, maniwala kayo. Hindi mo lang makikita kung hindi ka nakatingin sa harvest at nakatingin ka sa sarili mo. Isama mo na rin sa New Year's resolution mo, babawasan mo ang pagtingin sa sarili mo at sa concerns mo, at itutuon mo ang mata mo sa iba para makita mo rin na nangangailangan din sila, lalo na kung anong merong ka na wala sila, and that is Jesus. Bakit kakaunti ang mag-harvest? Kasi kakaunti ang may compassion. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Bakit ang sagot ni Jesus at ang tinuturo ni Jesus na ipag-pray natin, hilingin daw natin sa Diyos ng ani, na ipadala ang mga tao sa anihan? Bakit ang turo ni Jesus na prayer daw natin sa Diyos, ipag-pray mo na ang mga taga-church, ang mga Kristiyano, ipadala ng Panginoon sa anihan, ipadala ng Panginoon kung saan naroon yung mga taong di pa nakakakilala sa akin. Bakit? Para makita nila ang kalalagayan ng mga wala kay Jesus, para sila'y magka-compassion. Kasi kaya kulang sa workers, kulang sa compassion. Ay madalas ang iniisip natin, susuot ko. Ano kayang bagay na hairdo sa akin ngayon 2025? Ano kayang usong hikaw ngayon? Naku, saan kaya ako makakaraket? Paano ko kaya mapapalaki ang income ko ngayon 2025? Puro ikaw. Nasa naman yung kay Jesus? At pagkaya ng puro layunin mo, at hindi layunin ng Diyos ang lalakaran mo, iwan ka. Pastor, ay ayos din naman, nagkakaigi rin naman. Hindi naman yan, ganyan lang sana ang mararanasan mo kung nakasakay ka sa matibay at sa unstoppable. Marami po ang New Year's resolution nila ay ganito: magiging mas mabait ako ngayong 2025. Sino yan? Kakunti Ulitin ko. Marami po ang New Year's resolution nila ganito: magiging mas mabait ako ngayong 2025. Magiging mas matulungin ako ngayong year 2025. Diba? Magiging mas maawain ako sa kapwa ngayong year 2025. Diba? Yan ay New Year's resolution mo, pero gagawin natin ito. Okay? Pero kahit anong bait mong iparana sa kapwa mo, kahit anong tulong ang ibigay mo sa kapwa mo, kahit anong awa ang ipagkaloob mo sa kapwa mo, kahit pa maibigay mo ang lahat sa mundong ito sa kapwa mo, at mapahamak naman ang kaluluwa nila sa impyerno, ano ang saysay noon? Kaya nga ang paalala ni Jesus, and I will end up with this, Matthew 16:26, for what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul?
Anong kapakinabangan ng mararanasan ng kapwa mo na binaitan mo, tinulungan mo, kinaawaan mo, kung di mo naman ipapakilala sa kanila si Kristo at mapahamak ang kaluluwa nila sa impyerno? Kaya ito ang isama natin sa New Year's resolution natin. Nakasabay ng pagiging mas mabait mo ay ang sipag mo rin sa pag-share ng Jesus sa mga tao. Sa pagiging matulungin mo, gawin mo ito upang maging paraan iyon o way para ma-share mo si Jesus sa tinulungan mo. Maging mas maawain ka sa kapwa mo, yung habag na pinag-uusapan natin kanina pa, yung compassion, yung mercy, para ma-share mo si Jesus sa kanila at maging unstoppable ka. Amen. Year 2025 is the year of God's unstoppable move. Hindi po mapipigilan ito. Kaya kung ako sa iyo, sabayan mo, sakyan mo. Kailangan maging clear sa iyo ang vision, magkaroon ka ng healthy emotion, at punuin ng Diyos ang puso mo ng compassion. Sino rito ang nagsasabi, sasabay ka sa matinding kilos na gagawin ng Diyos ngayong year 2025? May I invite everyone to stand up? Alam niyo kung ano nakakatuwa sa napag-usapan natin ngayon? Kasabay po ng God's unstoppable move, ang God's unstoppable provision. Kaya makikita po ninyo ngayong year 2025, and I believe, ipapakita ng Diyos ang kaibahan ng mga anak niyang sumasabay sa misyon niya. Ipapakita ng Diyos ang kaibahan ng mga Kristiyanong gumaganap sa Great Commission. Makikita mo na yung iyong katabi na gumagawa ng Great Commission ni Lord ay lalong napapagpala. Blessed na yan. Pero makikita mo ngayong year 2025, i-obvious ni Lord ang favor niya sa taong yan. I-obvious ni Lord ang provision niya. Ipapakita ng Diyos ang kaibahan ng Kristiyano lamang at ng mga disipulo niya. Ibang-iba. Bakit ganyan, Pastor? Bakit merong maiiba? Kasi may makakasabay at yung hindi sasabay, maiiwan talaga. Sorry. Hindi ka para tigilan dahil unstoppable ito. Kaya kung ako sa iyo, sasakay ka, sasabay ka. Sabihin mo nga habang nakapikit ka, Lord, salamat po for blessing 2024. Lord, thank you po for reminding me of my mission ngayong 2025. Tulungan niyo po ako na malakaran ito. Tulungan niyo po ako na makasabay dito. In Jesus' name. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Lord, thank you. Dahil ngayon pa lamang nararamdaman na namin ang matindi mong pagkilos. At ang move mong ito ay unstoppable. Lord, biyayaan niyo nga po kami na makasabay sa ginagawa mo, makasabay sa kilos mo, na kung unstoppable ang kilos na ipararanas mo sa iyong mga anak, gayon din naman kami maging unstoppable sa ipinagagawa mo. I pray and declare in Jesus' name that year 2025 is the year of God's unstoppable move. Ang nasimulan ng Diyos, walang makakapigil. Ang binuksan ng Diyos, walang makakapagsara.
Kaya I pray and declare in Jesus' name, lahat ng outreaches, lahat ng gawain na sinimulan, binuksan ng Diyos nung latter part ng 2024, walang makakapigil ngayong 2025 in Jesus' name. At lalo pang dadami, walang makakapigil in Jesus' name. Lord, ang plano mo na gusto mong mangyari noon pa sa buhay ng bawat isang napigilan man noon ay hindi mapipigilan ngayong taong ito. I am declaring, lahat ng mga sisimulaang negosyo ngayong 2025 walang makakapigil in Jesus' name. Lahat ng sisimulang hanap buhay ngayong 2025 walang makakapigil in Jesus' name. And Lord, I am declaring, lahat ng sisimulaan na bagay sa buhay ng mga anak mo na kalooban mo ay magtutuloy-tuloy, walang makakapigil in Jesus' name. Thank you, Lord. At kasabay po ng unstoppable move mo, Lord, I am also declaring that year 2025 is the year wherein mararanasan ng iyong church ang iyong unstoppable provision and favor in Jesus' name. Magugulat na lamang kami, Lord, dahil ang pagpapalang natatanggap namin ay sunod. Magugulat na lamang kami, Lord, dahil ang pagkilos mo sa buhay namin ay grabe at walang makapigil in Jesus' name. And Lord, we pray na kung paanong kumikilos ka ng unstoppable sa aming mga buhay, magugulat din kami kasi kahit kami, kung dati napipigilan ng katamaran, kung dati napipigilan ng kahirapan, kung dati napipigilan ng mga hindi maayos na prioridad sa buhay, kung dati napipigilan ng aming alungkutan o emosyon, magugulat na lamang ang mga anak mo kasi ngayong year 2025 is the year na hindi rin kami mapipigilan ng mga bangkay na nabanggit namin. We will be unstoppable also in Jesus' name. Lalo't higit sa ipinagagawa mo. Woo! Thank you, Lord. I am declaring that everybody will catch the vision and the vision will be clear to everyone. That our mission is to win souls and make disciples. At lahat ng plano namin mapailalim doon in Jesus' name. I declare na ngayong year 2025, everybody will have this healthy emotion. Hindi na magagalitin, hindi na matatampuhin, hindi rin naman sobrang love life. Lahat ng sobrang emosyon ay winawalang bisa ko na sa buhay ng bawat isa. At magkakaroon ng bawat isa ng healthy emotion in Jesus' name. And Lord, I also pray, pupunuin niyo po ng grabing compassion for the lost ang puso ng bawat isa in Jesus' name. Lord, kumpletuhin niyo po ang mga bagay na yun sa aming mga buhay so that you, who is our unstoppable God, ay maranasan namin sa aming mga buhay, and everybody will be unstoppable also. Once again, I am releasing and declaring the anointing of God's unstoppable move sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Receive the anointing of being an unstoppable Christian in Jesus' name. Unstoppable businessman in Jesus' name. Unstoppable na career woman of God, career man of God in Jesus' name. Unstoppable na estudyante in Jesus' name. Unstoppable disciple of Jesus in Jesus' name. And I am declaring that Jesus, the Anointed One Church San Jose, is an unstoppable church of God. And it will manifest starting today up to December 31, 2025 and beyond in Jesus' name. We seal all this declaration with your blood, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, dahil alam namin sinasamahan mo kami at sasamahan mo kaming patuloy. And Lord, we dedicate to you 2025. You are the Lord, God, and King of this year. Continue to be the Lord, God, and King of in this year in Jesus' name. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.